Nagulat ang publiko nang opisyal na sumuko si Ramon Bong Revilla Jr. sa Philippine National Police matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng umano'y milyon-milyong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Alamin ang buong detalye ng mga pangyayari mula sa kanyang pagsuko, pagkakadetained at hanggang sa suporta ng kanyang mga fans. The Philippine Showbiz List presents detalye sa warrant of arrest at pagsuko ni Ramon Bong Revilla Jr. Bong surrenders after warrant issued in flood control case. Sumuko si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City noong January 19, 2026 matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, sumuko si Bong bandang alas 8:15 ng gabi kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. Makalipas nito, kinumpirma ng Philippine National Police na agad ay pinatupad ng Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Bong. Maagang naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest at whole departure order laban kay Bong at iba pang sangkot, kaugnay ng mga kasong malversation at falsification of public documents. Ang warrant ay walang rekomendasyon para sa piyansa, kaya itinuturing na non-bailable ang kaso. Kasama rin sa mga inaresto ang dating Department of Public Works and Highways Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, na dinakip ng National Bureau of Investigation sa Senado. Dagdag pa sa reklamo, si Bong umano ang nagpasok at nagpadali ng pagsama ng proyekto sa 2025 national budget at tumanggap ng mga kickback at advance commissions sa pamamagitan ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo. Sa isang video na ibinahagi ni Bong sa Facebook bago siya sumuko, kinumpirma niyang may impormasyon na siyang natanggap ukol sa inilabas na warrant of arrest. Anya, nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko ito ng walang takot at alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos na wala pa akong kasalanan dito. Dagdag pa niya, hilingin ko lang, hihingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag ang nararamdaman ko, sa totoo lang, napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Kinumpirma rin ng Philippine National Police sa sinamahan ng kanyang asawa at mga anak si Bong nang siya'y sumuko. Ayon sa pulisya, siya ay formal na inaresto, ipinaalam ang mga kasong kinahaharap at ang kanyang mga constitutional rights at dumaan sa standard booking, documentation at medical examination habang nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay ikalawang pagkakataon na humaharap si Bong sa non-bailable corruption case. Nauna na siya nakulong mula 2014 hanggang 2018 kaugnay ng kasong plunder sa pork barrel scam, kung saan siya ay kalaunang napawalang sala. Muli siyang nahalal bilang senador noong 2019, ngunit natalo sa 2025 senatorial elections. Bong turns over firearms to authorities upon surrender. Isinuko ni Bong sa mga awtoridad ang kabuuang 21 na baril kasabay na kanyang pagsuko sa Philippine National Police, ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Kabilang dito ang 7 long firearms at 14 short firearms. Ipinaliwanag ni John Vic na wala na sa karapatan si Bong na magmay-ari at gumamit ng mga armas dahil sa mga kasong kinakaharap nito. Dagdag pa niya, kung hindi voluntaryong isinuko ang mga baril, maaari sanang isa ilalim sa operasyon ang mga ito bilang mga loose firearms. Bong post bail in graft case over alleged ghost flood control project. Noong January 20, 2026, naghain si Bong ng 90,000 pesos na piyansa sa Sandigan Bayan 4th Division, kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanya dahil sa umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang nasabing piyansa ay kaugnay lamang ng partikular na kasong saklaw ng 4th Division at hindi nangangahulugang tuluyang malilinis ang lahat ng kasong kinakaharap ni Bong. Sa kabila ng paghahain ng piyansa, mananatili pa rin sa kustudiya ng mga awtoridad si Bong at hindi siya papayagang makauwi dahil may iba pa siyang kinakaharap ng mga kaso. Kabila ang mga non-bailable offenses na kasalukuyang dinidinig ng ibang dibisyon ng Sandigan Bayan. Dahil dito, hindi sapat ang pag-post ng piyansa upang siya ay pansamantalang makalaya. Bong detained at Quezon City Jail. Pansamantalang ikinulong si Bong sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas habang hinaharap niya ang kasong malversation kung din umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, mananatili muna nakakulong si Bong sa male dormitory ng Quezon City Jail habang hinihintay ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa kanyang mosyon na mailipat sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Dumating si Bong sa kanyang isang jail van
kasama ang kanyang pamilya at mga abogado, at mahigpit na ineskorta ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa spokesperson ni Bong, isinasaalang-alang ang kanyang kaligtasan dahil sa umano'y mga gang-related activities sa ilang pasilidad ng kulungan. Samantalang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na pansamantalang munang ihihiwalay si Bong sa ibang mga inmates bilang bahagi ng standard health at intake protocols para sa mga bagong detainee. Kalaunan, ilalagay siya sa isang detention cell kasama ang 6 na lalaking opisyal ng Department of Public Works and Highways Mimaropa na nauna nang ikinulong kaugnay ng hiwalay ngunit kaparehong aligasyon ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. May isa pang opisyal na nakakulong naman sa female dormitory. Ang bawat detention cell ay maaaring maglaman ng hanggang 10 persons deprived of liberty at mayroong hindi bababa sa 5 double-deck beds, palikuran, shower, lababo at running water. Bagamat walang air conditioning, ang mga silid ay may ceiling fans para sa ventilasyon. Nilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology na walang special treatment na ibibigay kay Bong at tatanggap lamang siya ng 100 pesos sa daily food allowance, kapareho ng ibang detainee. Bong supporters show their support for him. Ipinakita ng ilang mga taga-Cavite ang kanilang suporta kay Bong nang dumagsa sila sa Sandigan Bayan. Tinatayang mahigit na 200 na supporters ang dumating sa anti-graft court, ilan ang nagtipon na mula pa alas 5 ng umaga. Pinanindigan ng marami ang pagiging inosente ni Bong at binanggit pa ang kanyang voluntaryong pagsuko bilang patunay. Naniniwala silang walang sala si Bong at nais nilang ipakita sa publiko ang kanilang pagtitiwala sa kanya. Ang pre-trial at arraignment ng lahat ng akusado ay tinakda sa January 23, 2026. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!